Thank you, Mr. Chair. For the past how many years po, ang TNC po ang nag-shoulder po ng 20% para sa PWD, sa senior citizen at sa ating pong mga student. Pero in-implement po ito pong taon na to, implement po ito, hindi ko alam po anong buwan po yun, ang nag-shoulder po ang mga drivers na po ngayon ng DNDS. Kailan lang po ito? Sometimes mga almost 6 months na po ata. Ito pong pagpasok ng 2020 Sino po. pong pumirma doon sa memorandum na ang mag-shoulder na Actually po, ay kayo instead sa... pinalabas po ito, sinabi po ito sa aming comms. Sino nagpalabas po? Ang Grab po. Sa Grab po kami, ang unang nag-com po sa amin dahil ang dominant po kasing TNC ngayon sa Grab. Pero nung umpisa pa po nito, nung pre-pandemic pa po hanggang pumasok po yung mga TNC natin, ang Grab po ang dominant na ride-hailing po. Okay, so dati, sabi nyo, for so many years, how many years na ang nag-shoulder ay yung Grab. Ngayon, TNC. Ngayon, pinag-shoulder na sa kayo, mga driver. Doon sa 20% discount para sa PWD, senior citizen students. Tama? Did I hear it right? Yes, Your 6 Honor. months ago lang? Yes, Your Honor. Grab, anong nangyari, sir? Salamat po, Mr. Chair. No? Mr. Chair, yung polisiya po ng pagbayad po nitong mga pag-shoulder ng discounts ay ginawa pong polisiya ng Grab dahil po sa pandemya para po makatulong sa mga driver. Pandemya, 6 months ago lang. Opo, kaya nga po, in-extend po natin hanggat kaya at ngayon po, alinsunod po kasi sa batas, ang tanong po sino nag-shoulder nung fees for the discounts. Alinsunod po sa batas ang driver po. So kaya po hanggat kinaya po ng kumpanya. Alin sunod sa batas? Anong batas yun? Pakibanggit. Sa PWD law po. Hold on, Mr. Chair. Yan po namin. While he's looking at it, LTFRB, can you... Mr. Chair, may I be recognized? Yeah, We Attorney. have an existing memorandum circular issued by the LTFRB, and it's very explicit on it. Before we award them the franchise, nandun na po yun. The 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Yan po ang batas na pinapatupad namin sa LTFRB. And they are bound by that law because before they are given the franchise, nandyan na yung memorandum circular na yan. So hindi sila sumunod doon sa franchise agreement. I would assume, So sir. anong multas dapat dito? So yan, nakita mo na face to face. Naglabag sila ng franchise agreement nila for the past 6 months. Mr. Chair, may I request then for a statement from the driver, and we will give them a show cause, and if the evidence warrant, we will issue them the appropriate suspension of their franchise. Patay kang bata ka. Tigas ulo nyo eh. Okay, sige. So pag may mga drivers na mag-complain, iimbestigahan nyo at kapag napatunayan na talagang ganun nga ng patakaran, so pwede sila masuspend yung kanilang franchise. Yes, Mr. Chair. In fact, in today's hearing, upon hearing what was stated dito po sa statement nung Ginoo po, if that can be reduced into writing, pwede na ho naming aksyonan kaagad, and we will conduct the hearing by next week. Mr. Mopas, no, ang dami na rin kumandami. Kaya pala tinatanggi-tanggihan na ng mga driver kasi sabi ng mga drivers, kami ang mag-absorb nito. Diba? Samantalang kung ang mag-absorb kay Grab, tatanggapin ng mga driver yan. They'll be more than happy to accept it because they know na kailangan mapagsilbihan yung mga PWD natin, mga senior citizens, mga estudyante lalo na. Pero, bawas sa kita ko to. 30% na nga binabawas sa akin, another bawas na naman dahil nagsakay ako ng special passengers with special concerns. So, magtatanggi nga itong mga driver. Although hindi dapat, pero nandun yung magkakaroon sila ng opportunity or idea na magtanggi sila. Kasi nga, in the past 6 months, nag-sway kayo away doon sa sa franchise agreement. O yan, masususpindi kayo ng di oras nito. Matutuwa yung mga karibal nyo rito.